A quick overview lang po ng Ganges River. It is located in India, is one of the most polluted rivers in the world. It holds immense significance in Hindu culture. Many Hindus believe that bathing in the sacred waters of the Ganges cleanses them of sins and facilitates spiritual purification. The river banks also witness the solemn ritual of cremating bodies where ashes are scattered into the river, symbolizing the cycle of life and death. So as a pastor, what is your opinion regarding the Ganges River as a sacred place for Hindus, and how is it perceived from a Christian perspective? Marami kasing pwedeng puntahan itong pag-uusap na to pag diniscuss natin yung theories at saka belief doon sa Ganges River na pininiwalaan ng mga Hindus. Pero the mere fact na iba yung scripture, iba yung sa Bible, masasabi ko na maraming mga contrast at saka hindi sila pagkakasunduan doon sa laman o sabihin natin mga courses ng basis nila, yung Sanskrit at saka doon sa Bible. Pero since ang stand ko ay biblical, Christianity, I believe na anything na matters, hindi mo pa i-consider as holy kasi sa Bible, ang word na holiness, pumapasok lang sa mga tao, sa mga banal na tao. Pagbagay, parang hindi siya magko-considerate dahil hindi naman pwedeng maging banal ang isang bagay. Like for instance, yung river, they consider it as sacred, pero the fact na madami na siyang dumi, polluted na siya dahil sa ginawa rin nila ng mga tao doon, hindi mo na siya talaga pwedeng consider as malinis or dalisay. Now, I would say na ang pag-alis ng kasalanan na hindi rin sa pamamagitan ng pagligo mo doon. Meron din tayong ganyan dito sa Pilipinas somewhat related doon, yung tinatawag na grotto. Maraming mga tao nagpupunta doon based on their tradition and beliefs na pag naligo sila doon, nagbabad, gagaling yung kanilang mga karamdaman at sakit. Pero in reality, I would say siguro parang illusion lang yun dahil nakuha na nila sa mga teachings ng mga matatanda before, mga forefathers nila. Which is also the same dito sa Ganges River na ito, na I believe ang origin nito parang galing ito sa Europe, hindi ako nagkakamali. And then nilipat doon sa lugar nila sa India, yung Hinduism at yung structure nun, akinator ng river, consider nila yun ang sacred area. And the problem right now is hindi mo siya pwedeng consider na sacred dahil like for instance, nung panahon ng COVID, halos lahat ng mga namatay, tinapon doon. Kaya talagang contaminated na yung area and lahat ng rituals nila doon din ginagawa. And then, ang nakita ko doon sa mapa, may mga hospital, pagkatapos may mga factory pala, mga pabrika na inilagay doon. So, lahat ng waste noon, dire-diretso doon sa Ganges River, punta doon. So, parang sa akin, hindi mo siya pwedeng consider na sacred dahil sa dumi or we call it pollution. Problema po kasi dito, nagtatalo yung politics at saka yung belief nila o yung religion. Hindi sila magkasundo. And basically, sa Bible po, hindi talaga siya papasa as parang paraan para malinis ang kasalanan ng isang tao. Sa Bible, ang paglilinis ng kasalanan natin, nagsisimula siya sa repentance o yung pagbabagong isip na tinatawag, pagbabalik sa Diyos, pagbabalik loob sa ating Panginoon. And then basically, sasabihin mo sa puso mo na yung kasalanan talaga ay tinatalikuran mo na at maglilingkod ka na sa Kanya ng 100%. Magiging pro-God ka. Well, back dun sa sinasabi ko kanila, meron kasi silang paniniwala yung mga Hindus na kapag nagpatuloy sila doon sa pagligo nila doon, unti-unting natabawasan yung kasalanan nila. Tapos pag namatay sila, may connection pa yon doon sa kanilang tinatawag na Brahman or yung kanilang tinatawag kinikilalang Diyos na magiging with one ka sa Kanya kapag nakompleto mo yung, meron silang path meron silang step 1, step 2, step 3.
na pagka yun ay pinasahan mo, makakarating ka daw doon sa pinaka sacred God nila na tinatawag. Which is impossible kasi sabi po sa Bible, once a person dies, he will be judged. Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed to man to die once, after that the judgment. So, pinapatunayan po ng scripture din na habang buhay ka rito, ito yung chance and opportunity mo para mag-serve sa Panginoon. After that, wala na. You will be judged na. Depende doon sa pananampalataya mo at saka doon sa pinaniwalaan mo sa buhay mo. Kung naniwala ka sa Panginoong Jesus, na siya ay nagkatawang tao, namatay, nabuhay na maguli at siyang nagbayad ng kasalanan, naging tagapagligtas natin, ang favor ng Diyos ay napupunta doon sa taong naniniwala doon sa ganung konsepto. Not because na yung tao ay mabuti, kundi nagbagong isip siya, nagbalik loob siya sa ating Panginoong Diyos. Yun ang aking opinion doon sa Ganges River. So sa second question po, how do you view the rituals and beliefs of people at Ganges River? And do you have any words of advice or insights from the Bible about it? Pag pinag-usapan natin rituals, dapat merong meaning yung rituals. Kasi yung rituals, pag walang meaning, meaningless. Parang ganun yung dating nun, no? Basically, parang seryoso naman sila, parang sincere sila dun sa mga rituals na ginagawa nila. Kasama na siguro yung kanilang devotion at saka yung calling dun sa names ng mga gods and prayers. I think very serious sila dun sa pag-conduct nila ng kanilang mga rituals. But the problem is, i-compare mo sa scriptures, dalawa na lang yung rituals na binabanggit dito sa atin sa panahon natin ngayon. Yung water baptism at saka yung Lord's table. Pero ang katotohanan nun, both rituals na pinapaniwalaan natin as Christians, hindi rin siya paraan para makapag-save ng soul. Ganon din siguro yung, ang belief ng Hindus, yung rituals nila, probably nagkakaroon ng link para ma-save yung soul ng isang tao. Mapalapit doon sa kanilang divine creator. But then again, sabi ko kanina, once ang tao ay hindi pa nagsisi sa kanyang kasalanan, di nagbalik loob sa Diyos, kahit na marami siyang rituals na ginawa, hindi siya magkakaroon ng favor o ng kaligtasan na tinatawag o yung kanyang soul ay hindi magkakaroon ng salvation. Now, I would advise na makita natin sa scripture, kasi sa Hindu hindi nila kinikilala si Christ as God, pero sa Bible, pag sa tayo ng mindset doon sa Bible, sabi doon, love God with all your heart, mind, soul, and spirit. Ibig sabihin, yung isang Diyos, yung isang totoong Diyos, at isang katotohanan, yung Bible, yun ang dapat mong makita. And I would say, continue to grow sa pananampalataya, sa pag-aaral ng Bible. My advice siguro is ganito, merong prinsipyo. For you to learn and to say na talagang you love somebody, kailangan makilala mo siya. And for you to know God, you need to study the scripture. Kaya siya parang libro yung dating, kailangan mo siyang pag-aralan. Pag pinag-aralan mo siya, makikilala mo siya. At pag nakilala mo siya, huli mo sasabi mong mahal mo ang iyong Panginoon dahil kilalang kilala mo siya. Ang problema, pag wala kayong background, siyempre, may impluwensyahan kayo ng mga false belief at maling mga ideology ng religion. Religion is different from Christianity kasi yung religion, man-made siya, may founder siya, mga tao din, hindi katulad ng Christianity, hindi siya religion. It's establishment ng tao para magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon through our Lord Jesus Christ. So my advice is for you to continue to seek. Pag-isipan mo maigi. At ipapanalangin ko rin kung ikaw may nakikinig dito sa interview na ito, na makilala mo ang isang tagapagligtas, isang Diyos, at isang katotohanan sa buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Thank you po.